Testing. Ayun mga ka-DIY, oh. Good na good. Napakalakas mga ka-DIY, oh. Okay. Welcome back sa ating video tutorial mga ka-DIY. Bali ngayong araw po ay gagawa po tayo ng DIY emergency light gamit ang LiPo4 battery. Bali ang gagawin po natin ay ituturo po sa inyo yung step by step kung paano to i-assemble at kung magkano ba yung magagastos natin sa ganitong project, ano. At ang gagamitin po nating charging module ay TP5000. Susubukan po natin siya sa phone charger at sa solar kung okay siya, no. Bali, recommended ko po ito sa mga madalas mag-blackout na lugar, ano? At okay na okay to mga ka-DIY kasi inaabot talaga siya ng magdamag. At kung magugustuhan nyo po ang aking tutorial ay huwag nyo po sanang kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Okay? Magsimula na po tayo. Bago po tayo mag-umpisa mga ka-DIY ay isa-isahin po muna natin yung mga gagamitin natin para sa ating DIY emergency light. Bali, ang una po natin kailangan ay itong Type-C female holder. Ayan, oh. Bali, ito po yung gagamitin natin para may charge po natin yung DIY emergency light natin sa phone charger. Type-C na po ito. Ayan, oh. Kaya pwede na po natin i-charge sa phone charger lang, ano, mga ka-DIY. Ang next naman po ay itong power jack na DC, no. Ito po ay may size na 5.5 by 2.1 mm. Ang purpose po nito ay may charge po natin yung ating DIY emergency light sa solar panel, ano. Ayan mga DIY. Bali, mababa lang po yung quality nito pero maganda po yung output niya kahit papano, no. Kung gusto nyo pong gumamit ng mas maganda dito ay okay lang po, ano. Tapos, ang next naman po ay itong LiPo4 na battery mga ka-DIY. Ito po yung pinakagagamitin natin ng battery. Bali, ito po ay nabili ko kay Power Central. Ayan, no. Power Central, baka naman. Ang total capacity po nito ay 6,894 mAh. Ayan mga ka-DIY, no. Kaya magandang klase na rin po ito. Bali, pag bumili po kayo nito ay wala pong kasamang bolts and nut. Kaya bibili pa po kayo ng bukod. Pero, pwede po kayo bumili ng sa ibang brand ng mga ka-DIY kasi iba may kasama na pong bolts and nut pagka bumili ka. Kay Power Central lang po yung wala. Kaya bibili ka po ng bukod. Ayan mga ka-DIY, no? Ang next naman po ay itong BMS na 2 MOSFET 12 ampere. Ito po ay 1S lang mga ka-DIY kasi isang battery lang po yung gagamitin natin, ano. Bali, ang gamit po nito ay protection ng ating battery. Bali, siya po yung magpaprotekta sa battery natin para hindi po siya masira agad, ano. Bali, ang ginagawa po nito pagka overcharge ay kinakat off po niya yung voltage, ano. Kumbaga kinakat niya yung charging kapag overcharge na. Tapos, sa discharge naman po ay ikakat din po niya kapag sagad na po sa lobat yung battery. Bali, hindi po niya isisiro hindi niya po papabayaang zero yung voltage ng battery natin. Kapag sobra na po at umabot na po sa limit ay ikakat off na po niya yung output, ano. Kaya napakahalaga nito ka-DIY. Kaya huwag mong kakalimutan maglagay nito para tumagal yung emergency light natin, ano, ng taon. Tapos, ang next naman po ay itong charging module na gagamitin natin mga ka-DIY. Ito po ay TP5000, ano? TP5000, ano mga ka-DIY. Bali, ang gamit po nito ay may charge po natin yung LiPo4 natin ng 1 ampere. Ayan, no. Mga ka-DIY. Pwede rin po siya sa 18650 na Leon battery, no. Meron ka lang pong pagdidikitin dito na dalawang maliit. Ayan. Ito mga ka-DIY, yan. Pagdidikitin mo po yan, dalawa na yan ka-DIY para maging 4.2 yung full charge nya. Pero pag hindi po magkadikit yung dalawa na yan mga ka-DIY ay
3.7 volts yung full charge na. Naka-default siya sa LiFePO4. Kaya goods na to, no? Tapos pag bumili ka nito ka-DIY ay may kasama na rin po na LED indicator, ano? Ito po ay red, green, ano? Na common anode. Magkasama na po yan pag binili nyo. Tapos ang next naman po ay itong PWM motor speed controller. Ayan mga DIY. Bali dalawa po ang purpose nito, no? On off na po siya. Tapos ang pangalawang purpose niya ay siya po yung magdidim ng ilaw natin. Kumbaga hihinaan yung liwanag, ano? Tas lalakasan. Tapos off on pa po siya. Ayan, no? Pag tumunog po siya, ayan, naka-on. Pag tumunog po ulit ng pabalik, off na po yan. Ito po yung main purpose niya. Dual purpose. Kaya napakaganda nito ka-DIY. Ito po ay 2 ampere lamang, ano? Kasi sapat na po ito sa ating gagamiting ilaw, ano? Ang next naman po ay itong LED bulb na 3.7 volts mga DIY. Sakto-sakto sa LiFePO4 natin, ano? Ayan, no? 3.7 volts. Tapos yung full charge ng LiFePO4 natin ay 3.7. Pero pwede mo rin po itong gamitin sa 4.2 volts mga DIY. Kaya good na good. Kaya ito po yung gagamitin natin. At napakaganda nito sa emergency. Maliwanag, ano? Napakaliwanag nito mga DIY. Hindi po ito pwede gamitin sa 12 volts mga DIY, no? Hanggang 3.7 volts lamang, ano? Ang next naman po ay itong receptacle. Dito po natin kakabit mamaya yung ilaw natin na gagamitin, ano? Kapag patapos na po tayo sa pag-assemble. Bali nasa gitna po, yun yung positive, tas itong pabilog, yun po yung gagawin nating negative. Mamaya po ituturo po yung connection yun mamaya, ano? Pag pinabitan po natin. Ang huli naman po ay itong junction box, ano? Dito po natin ilalagay yung inassemble natin na DIY emergency light, ano? Ito po yung magiging enclosure nya. Ayan, bali bumili po ako ng takip para hindi po masyadong malikabukan pag kinabit na po natin yung receptacle. Malaki po kasi yung butas nya, no? Kaya possible na makapasok yung mga alikabok. Kaya lalagyan natin ng takip. Ayan mga DIY, no? Bali yung nagastos ko po dito ay ayan, ipapakita ko po sa screen mga DIY, ayan, no? Yan po yung total na nagastos ko sa DIY emergency light. Tapos kung gusto nyo po bumili nito ay ilalagay ko po yung mga link nito sa description ng aking tutorial na to, no? Para hindi po kayo mahirapan maghanap. Pero kung gusto nyo pong bumili sa ibang platform ay pwede din naman, ano? Basta quality yung mabili nyo ay ayos na yun, ano mga DIY. Tapos ang next naman po natin ay i-assemble na po natin itong battery natin. Bali ang gagawin natin ay kakabitan lang po natin ng BMS, ano? Hindi na po tayo magsi-series ay magpaparallel kasi isang battery lang po gagamitin natin. 6,000 na po kasi ito kaya mataas na po yung capacity na to. Ayan mga DIY, no? Sige, kabit na po natin. Alright mga DIY, simulan na po natin yung pag-assemble sa ating battery. Bali ito po yung ginawa ko, nilagyan ko na po siya ng battery lug at saka nilagyan ko ng wire, ayan, no? Tapos in-screw ko na po dito. Ayan, tapos nilagay ko na rin tong nut para ano, basic lang naman siya ka-DIY, no? Bali nilagyan ko lang siya ng terminal lagay, no? Kabilaan. Tapos nilagyan ko ng wire na maiksi. Nakaganyan siya para nakapwesto na sa ating paghihinangan sa BMS, ano? Tapos sa BMS po, eto mga ka-DIY, tuturo ko po sa inyo wiring nito. Bali yung B positive po dito sa positive ng ating battery, no? Tapos yung B negative, ayan, no? Dito po sa negative ng ating battery, dyan po natin ihinang. Tapos yung P minus at saka P positive, dyan na po tayo kukuha ng output mamaya, ano? Tapos dyan na rin po natin padadaanin yung charge natin. Bali yan po yung charge at saka discharge. Dyan na po tayo kukuha, no, ng positive, negative. Okay? Ibig sabihin ng positive na P ay positive. Ibig sabihin ng P positive ay negative. Yan mga DIY, malinaw, ano? Okay, simulan na po natin.
Bali, ang gawin po muna natin ay lagyan natin ng insulator paper yung pupwestuhan para maganda pakat ng double side tape at safe din siya. Hindi rin siya prone sa mga pag-spark maganda po kasi may insulator paper, pero kung wala kayo nito okay lang din naman po. Tapos etong natin BMS, nilagyan ko na po yan ng double sided. Ayan pwesto na po natin. B positive, B negative. Ayan, pwesto na po natin. Gitna natin mga ka-DIY Ayan, pwesto natin. Okay, ganyan po magiging itsura niyan pag hininang natin. Simulan na po natin yung paghinang. Bali, sa paghinang po nito ay madali lang naman. Kailangan mo lang ng 60 watts na soldering iron. Lagyan nyo po muna ng soldering lead itong BMS yung B positive. Ayan madali lang siya lagyan ng soldering lead. Tapos lagyan nyo na rin po yung wire. Ayan, para dire-diretso po tayo. Tapos una na po natin i-connect yung negative. Ayan, ay positive po pala yan mga ka-DIY. Tapos isunod po natin yung negative. Ay, lagyan po muna natin ng LED. Naubusan. Yan, tapos iyan na po natin hinang. Yan mga ka-DIY Teka, natanggal po. Ulitin natin. Mga ka-DIY, wait lang at mahirap po maghinang habang nagbibideo pero madali lang po ito kung hindi ako nakabideo ay basic lang po ito sa inyo. Lang po yan. Okay na mga ka-DIY goods na po yung connection natin. Tapos check po natin kung may output na po yung ating P minus at P negative. Okay, kailangan po dyan na po lalabas yung output nya na 3 volts. Ito yung P positive, P negative. Oops, set po natin ng 20. Ayan mga DIY, goods na po makagawa na po tayo ng battery pack para sa ating DIY emergency light gamit ang LiPo4 battery. Okay, madali lang siya mga DIY basic lang. Sunod naman po natin ay mag-assemble na po tayo dito sa ating junction box Okay, alright mga ka-DIY, punta na po tayo sa pagwawiring ng ating DIY emergency light gamit ang LiPo4 battery Bali, ito pong junction box natin ay nabutasan ko na po kanina. Ayan Bali, ang ginawa ko pong butas ay dalawa po dito at para sa indicator. Ayan Tapos isa po para sa ating potentiometer. Ayan. Bali, wala po tayong wiring na ginagawa. Pinwesto pa lang po natin. Ayan mga ka-DIY
Tapos ang diagram po ng gagawin nating pag-wiring ay ipapakita ko po yan sa screen, para kapag hindi nyo po ako masundan ay tingnan nyo lang po yung diagram na yan, ano, mga ka-DIY, para hindi kayo maligaw. Ayan, bali ang una po natin gagawin, ipagpaparallel lang po natin yung connection nitong dalawa, ano, nitong type C female holder at saka itong DC jack, ano. Kumbaga, kaya parallel, positive sa positive, negative sa negative. Yung connection yan ay pag-iisahin lang po natin, para pagka sinaksak po natin dito, isa lang din po yung connection nilang dalawa, no? Ayan na, malinaw ka-DIY. Parallel connection po yung dalawang gagawin natin. Okay? Bali dyan sa may DC jack na ano natin, yung maliit po, yan po yung positive. Yung mahaba, yan po yung negative. Ayan, malinaw ka-DIY, ha? Yung maliit, positive. Yung mahaba, negative. Okay? Tapos dito sa DC female holder natin na type C ay may color coding naman po siya. Red sa positive, black sa negative, ano? Bali puputulin lang po natin yan. Tapos sukatin nyo lang po, ano? Okay lang po kahit medyo mahaba. Pagkukonekin lang po natin yan. Balatan na po natin yung wire. Ayan. Medyo may balat kasi. Naka-video tayo, pero ayan. Nabalatan na po natin. Kulang pa po yung haba ng red. Yan mga ka-DIY, no? Tapos ito po yung wire na gagamitin ko. Ito po ay 22 AWG, no? Yan, papakalal ko lang po dito sa positive ng DC na type C holder. Yan, pakalal lang po natin dyan. Tapos yung negative, ayan, ganun lang din po, ano? Pakalal lang din po natin. Okay. Basic lang to mga ka-DIY, no? Para di po kayong mahirapan ay wag po kayong kakabahan. Ayan. Tapos lagyan na po natin ng LED yung mga wire, para pagka ipinakat natin ay madali na lang siya pumakat, ano? Yan. Yan yung technique ko mga ka-DIY. Nilalagyan ko na kagad ng LED. Pati yung ano natin, type C. Ay yung ano, DC jack. Lagyan na po natin. Yan mga ka-DIY, no? Lagyan nyo lang po ng LED. Yan. Tapos ang unahin po natin ay yung negative, kasi nasa ilalim siya. Unahin na po natin siyang ipakat. Ayan. Ang next naman po ay yung positive. Lagyan natin ang LED. Ayan mga ka-DIY, nailagay ko na po. Yan po yung connection na ginawa natin. Parallel na po siya. Bali, magkaisa na po sila ng connection, ano? Okay. Tapos, ang next naman po ay ipwesto na po natin yung ating TP5000, ano? Pero bago natin pwesto, may papaliwanag po muna ako sa inyo. Dahil ikakabit po muna natin yung ating LED indicator. Ayan. Bali sa LED indicator po, ayan. Yung maliit po, ayan. Yan po yung green. Tapos etong mahaba,
Dito sa gilid ay yan po yung red. Tapos yung nasa gitna, yan po yung pinaka-ground nya, no? Dito naman po sa TP5000 ay ito pong nasa kanan natin, yan po yung standby mode nya. Tapos yung nasa kaliwa naman po yung dulo, yan po yung charging nya. Tapos yung nasa gitna, yan po yung ground. Kaya ang gagawin po natin ay papasok lang po natin dito, no? Ayan na mga ka-DIY, malinaw, Tapos ihinang na po natin siya. Ka-DIY, hinang na natin siya, no? Madali lang naman po siya ihinang kahit maliit lang. Kaso nanginginig ako ng problema kasi medyo pasmado na yata ako ka-DIY, ano? Teka mga ka-DIY, no? Medyo mahirap lang ihinang kasi video ko pero madali lang siya. Konting salat lang naman po yan, didikit na yan. Ayan, diba mga ka-DIY, konting ano lang siya. Ay, dagdagan po pala natin gitna, hindi ko masyado nakita na hindi pala siya masyado nalagyan. Yun. Diba mga ka-DIY, madali lang siyang lagyan. Yan, bali na ipwesto na po natin yung green at saka red, ano? Ang next po ay i-fix natin siya dito, ano? I-curve lang po natin siya ng konti. Yan, curve lang po natin siya ng konti para may pwesto. Ayan, Bali, lalagyan ko po muna to ng pamakat, ano? Lalagyan ko ng 888 para naka-fix siya na ganyan, ano? Mga ka-DIY, ganyan dapat ang kalabasan yan. Okay, lalagyan ko po muna ng pamakat, ano? Para naka-fix na po siya na ganyan. Para next wiring na po tayo, no? Okay. Alright mga ka-DIY, bali na i-fix ko na po yung TP5000, ano? Ayan, ginamitan ko lang po siya ng 888 para naka-fix na po siyang ganyan. Tapos yung wiring po natin, di pa po tayo nagwa-wiring, ano? Kasi bago po tayo mag-wiring ay may tuturo po muna ako sa inyo. Bali dito po sa ating TP5000, ang connection po niyan, ayan, yung positive N na nakikita nyo, yan po yung positive input. Tapos yung gitna po niya, yan po yung negative. Tapos dito naman po sa may bandang dulo, yung B positive, ibig sabihin yan po yung positive ng battery natin. Diyan po natin i-connect. Tapos ito naman pong positive N, dito po yung kumbaga input, yung natin, yung solar panel natin or yung phone charger. Yan po yung pinaka positive nya. Tapos dito B positive. Tapos yung dalawa na yan, pares negative yan. Okay lang kahit magkakonekta yan, ano? Ayan, parang magkakonekta talaga siya, kaya pares siyang nasa gitna. Kaya ang iingatan lang po natin i-solder dito itong B positive at saka itong N positive, ano? Yung po ingatan natin. At dahil nakataob yan mga ka-DIY sa ginawa natin, ang pwesto ng B positive ay nandito sa kabila, ano? Ito yan. Tapos yung N positive ay nandito, no? Sa bandang dulo. Ayan. Diyan po tayo maglalagay ng connection. Ngayon, yung pinakalil po natin na connection kanina, i-connect na po natin, ano? Bali ang uunahin po natin itong negative.
Ayan mga ka-DIY, no? Pagka naguluhan po kayo ay tingnan nyo lang po ulit yung chart, ano. Yan lang po yung pinag-connecta natin kanina, hindi po pa po kinoconnect. Ngayon unahin natin tong negative. Ipwesto na po natin. Yan, bali sinot ko lang siya, oh. Saka ko siya hihinangan. Mga ka-DIY, first time ko po palang gumawa nito, no? Hindi po ako professional dito, no? Baka akala nyo professional na po ako. Pero hinahabaan ko lang po yung video para maintindihan nyo mabuti, no? Okay. Hinangan na po natin yung negative. Dahil maliit po ito, kailangan sipatin nyo mabuti, no? Ako hindi ko po masipat mabuti kasi nakakamera po ako. Pero sisipatin ko pa rin po, no? Ayan mga ka-DIY, oh. Naipakat na po natin. Ayan, oh. Negative. Sumunod naman po yung positive. Yan mga ka-DIY, no? Yan lang po iingatan yung magdikit. Yung positive at saka negative. Hinang na rin po natin. Para nakapix na siya. Ayan mga ka-DIY, oh. Nahihinang na po natin yung negative at saka yung positive. Ayan, oh. Tapos ang next naman po natin ay yung connection ng battery. Ayan. Bali iniisip ko kung paano kung hindi mapapatamaan yung negative kasi masyado silang magkadikit. Pero ingatan ko na lang po siguro. Subukan po natin. Wala naman pong mawawala kung susubukan. Kaya nga iba natatakot na mag DIY kasi mahina po yung mga loob nila. Pero simple lang naman po ito. Kapag di po gumana, edi ulit or pwede po kayo sumubok ulit. Basta wag lang po kayo susuko, ano? Yan, tapos lagyan na rin po natin ng soldering lead yung negative. Okay. Ngayon mga ka-DIY, no? Lagyan na po natin ng soldering lead yung negative. Hindi po maganda yung pagkakalid ko kaya yan, dadagdagan ko po. Ayan mga ka-DIY, yan. Nilagyan ko na po yung negative. Medyo nagkadikit po sila ng negative din ng positive input. Pero okay lang po yan, ano? Kasi mukhang magkakonekta talaga siya. Ano? Sunod naman po yung positive natin, ano? Lagyan na po natin ng LED. So yung positive wire natin. Bali, ito po yung gagamitin natin. Bali, kapag nag-ano kayo, testing nyo rin kung kung tama yung connection nyo na ginawa. Pwede naman po i-test yan. Papakita ko po sa inyo, no? Para hindi tayo matakot na
masira yung ginawa natin. Ayan mga ka-DIY, nailagay na po natin yung negative. Ayan, no? Ay, positive po pala. Ayan, ito na po yung gagawin natin, ha? Nag-wiring na po tayo agad. Ang iniwasan lang po natin magdikit itong positive ng battery at positive ng input, ano? Pero yung negative talagang magkadikit siya, hindi siya may iwasan na hindi magdikit. Pero okay lang po yan, ano? Okay. I-testing po muna natin sa tester natin kung okay yung connection na ginawa natin, ano? Wait lang po, ano? Hanapin ko lang yung connection ko, ay yung tester ko, tapos kukunin ko rin po yung charger ng phone ko. Wait lang po, ano? Alright mga ka-DIY, ito na po yung tester natin at saka ito na po yung phone charger natin. Bali ang gawin natin, kung may tester kayo ay pwede po ito, no? I-set nyo lang po dito sa, ayan, ang tawag dyan, basta yung pag nagkadikit yung dalawang connection ay umiingay, ano? Ayan, ayan, ano mga ka-DIY, kung natatakot kayo kung magkadikit ba siya o hindi, ayan, i-tap nyo yung positive, i-tap nyo yung negative. Pag hindi po tumunog yan, ibig sabihin ay hindi po magkakonect yan. Ayan, no? Ibig sabihin ka-DIY ay okay po yung pagkakaano natin, solder natin, ano? Pero check natin yung dalawang negative kung talagang magkakonekta siya. Ayan, no? Ka-DIY yung tumunog, ibig sabihin ay talagang magkakonekta yung dalawang negative sa gitna. Tapos check din natin kung yung yung positive input natin ay may connection din sa negative. Ayan, wala, oh. Ibig sabihin hindi sila tumutunog, wala silang connection. Okay po yung connection na nagawa natin. Tapos yung pangalawa naman po ay itong ano natin, ayan, charger. Ito po yung charger natin. Ayan, sinaksak ko na po. Pwede mo na po testingin yan kasi meron na po yung may connection na po tayong ginawa. Ayan mga ka-DIY, green. Ibig sabihin ay good po yung connection natin, ano? Kaso medyo palyado yata dahil umiilaw din yung red. Pero hindi naman siya magkakonekta. Tansya ko defective yung ano natin or dahil lang wala pang battery, ano? Kaya hindi pa po umani connection. Possible yan dahil wala pa yung battery. Okay? Ngayon, ang next po natin ay i-set up na po natin yung battery. Pero bago po natin set up yung battery, putulin na po muna natin yung mga sobra, no? Bunutin ko lang din po itong charger, tapos isaksak ko na po yung pang-solder natin para mag-init na po siya. Habang pinuputol po natin itong sobrang, yan. Okay. Putulin nyo po yung mga sobra ng mga ka-DIY para hindi siya prone sa pagdikit kung saan. Kasi pag nagdikit po yung positive negative ay possible po mag-spark yan. Ayan ang mga ka-DIY. Set up na po natin yung battery. Bali ito po yung battery natin na ginawa kanina. Nilagyan ko lang po siya ng tape. Ayan, para hindi masyado magalaw, ano? Tapos ilagay na po natin siya. Nilagyan ko na po siya ng tawag dito, double sided tape, tapos i-fix na po natin. Okay, test po natin ng maayos ang ka-DIY, no? Para hindi po tayo mahirapan mag-solder. Bali yung pwestong gagawin ko ay ganyan po, medyo magkatagilid para timbang po siya, no? Kaya po kung anong posisyon po yung gusto nyo, no? Ayan, pero ako ayos na po ako sa ganitong posisyon. Okay,
Tapos ang next naman po ay magwa-wiring na po tayo dito sa ating TP5000 papunta sa battery, papunta sa dito sa ating PWM motor controller, no? Yan na po tayo. Bali, wait lang po mga DIY, no? At mayroon pong nag-notification sa aking cellphone. Ayusin ko lang po. Alright mga DIY, back to work na po tayo. Bali, bago po tayo mag-umpisa mag-wiring ulit, papaliwanag ko po muna sa inyo yung connection nitong motor controller natin. Bali, dito po sa power negative, power positive, diyan po natin ko-connecta yung battery, no? Yung positive ng battery at saka negative ng battery. Dito naman po sa motor positive, motor negative, dyan naman po natin ko-connect mamaya yung LED bulb natin, ano? Yung pinakailaw natin. Yan, malinaw ka DIY. Dito po yung battery, dito po yung ilaw. Tapos i-connect na po natin yung charger natin, ano? Bali, unahin po muna natin yung negative. Okay, bali sa negative po, ayan, P negative. Diyan po natin to i-connect yung negative, ano? Tapos idediretso natin i-connect dito sa negative na to, ano? Ayan mga DIY, na. Tapos yung positive dito sa P positive. Ito, tapos didiretso natin i-connect dito sa P positive, ano? Ay, sa power positive. Okay, maglagay po muna tayo ulit ng soldering lead, ano? Unahin po muna natin itong battery. Bali, mabilis lang po maglagay nito sa battery kasi masyadong malaki po yung pinaghihinangan. Kaya madali lang po siyang lagyan. Lagyan na rin po natin dito, no? Yan. Tapos dito po natin kukonekta yung ano. Lagyan na rin po natin ng LED yan, ano? Medyo ilayo lang natin sa plastic, baka malusaw. Yan. Bali, yung bago kayo maghinang mga DIY, no? Huwag nyo kalimutan lagyan muna ng mga LED para di kayo mahirapan maghinang. Isa po yan sa magandang strategy, no? Tapos yung ginamit po pala nating wire na to, 18 AWG na po yan, ano? Medyo makapal na po yan. Kasi 1 ampere na po yung dadaloy dyan, ano? Okay, mabilis na po masunog yung ano LED kasi matagal na po na nakasaksak, ano? Yan, unahin po natin yung negative, ano mga DIY. Sa negative po muna tayo. Yan, kung may panghawak kayo mas maganda, no? Kasi mainit to mga DIY, ano? Okay, yan, pin negative. Tapos lagyan na rin po natin yung negative natin. Diretso na po natin siya para nakapwesto na siya. Yan mga DIY, no? Next naman po ay itong positive. Check nyo mga DIY, no? Pagka nagdikit kasi yung positive at saka negative ay possible po mag-spark yan. Kaya mag-ingat po kayo na magdikit yung positive at saka negative, ano? Yan. Tanong, aabot ba yung positive?
Masyado ko yata na ilayo. Ayan, abot naman po siya. Lagyan lang po natin ulit ng LED. Okay. Connect na natin. Yun mga ka-DIY, no? I-connect na po natin. Ayan po yung connection na ginawa natin, ano? Ayan, yung positive dumaan sa charger TP5000, tapos dumaan sa positive ng battery, tapos tumiretso sa positive ng PWM motor controller. Pati ito po yung negative, ganun lang din po, no? Tumiretso. Ngayon, testing po natin kung gagana yung PWM motor controller, no? Ayun. Umilaw siya mga ka-DIY, ano? Ayun, no? Wow. Ibig sabihin, good po yung connection natin. Ang next naman po na ite-testing natin yung charger. Kanina po ay nagloloko siya, di ba? Ngayon, check natin kung nagloloko po yung LED indicator na nakakabit na yung battery. Ayan mga DIY, charging na po siya. Hindi po nagloloko. Ibig sabihin, kaya lang po nagbiblink kanina dahil wala lang pong battery. Ayan, charging na po siya. Good na po yung connection natin, ka-DIY. Ayan, Tapos yung magtatanong po kung pwede daw ba gamitin to habang naka-charge. Pwede mga DIY kasi nakaparallel lang po yung charger niya sa battery, no? At saka sa output. Ayan, nakaparallel lang po siya, kaya pwede nyo pong gamitin kahit naka-charge. Okay? Tapos ang next po natin ay ikakabit na po natin yung bulb, Pupwesto lang po muna natin. Maghahanap pa po pala ako ng wire kasi naubusan na ako ng wire na to. Sana meron pa. Gahalokay po muna ako, Okay? Alright mga DIY, bali ang gagawin po natin ay ihinang po natin dito yung wire natin sa para sa ilaw, Bali dito po yung positive ng ilaw, dito po yung negative ng ilaw, Ayan. Tapos lagyan na po natin ang wire muna, Okay? Yan po yung gagamitin nating wire. Lagyan po muna natin ng soldering lead, para di tayo mahirapan. Basta ganun lang lagi mga ka-DIY, lagi lang kayo maglalagay ng soldering lead kapag magkakabit na kayo o maghihinang na kayo, para hindi siya mahirap, pati rin po ito, lagyan na rin po natin. Okay. Nahin po muna natin yung positive. Kaya mga DIY, good na. Sunod yung negative. Yan. Yan, good connection na po tayo, Medyo gagandahan ko lang po pala ng konti para di ko na siya balikan. Hihinaan ko lang doon na maganda, Kaya kasi nang pabalik-balik ka, mga ka-DIY. Kaya pag kayo din na gumawa ay sure nyo na agad.
Ayan, okay na tayo. Sunod ay ilagay na po natin sa takip. Ito na po yung positive. Ito yung negative. Okay. Tapos dito po sa receptacle natin mga ka-DIY, ayan, kung nakikita nyo po yung gitna, ayan, yan po yung positive. Diyan po natin ilalagay yung positive wire, Tapos itong pabilog na to, ayan, yan po yung negative. Ayan po yan, bali dito po natin ilalagay negative. Ito po yung positive, ito yung negative, mga DIY. Tapos may isang technique po akong ginagawa dito para maganda yung pagkapasok niya. Bali binabalatan ko po dito yung wire. Balatan nyo po ayan, medyo habaan nyo yung pagkabalat para hindi tayo mahirapan magpasok sa sa receptacle. Para hindi po buhagag yung wire, lagyan nyo na po siya ng ng soldering lead para hindi po siya buhagag pasok sa natin, receptacle. Kasi pagka nakaganyan lang po siya na ipinasok nyo, tawag dito, buhaghag po siya, hindi po siya mahigpitan mabuti. Ngayon kung lalagyan nyo po ng lead, ayan, di na po siya magiging buhaghag, okay. Bali wala na po tayong hinangin, bunutin po muna natin yung ating soldering iron, Tapos pagka na po tayo dito sa receptacle, double check lang po natin. Ito yung positive, ayan, ito yan, positive. Unahin po muna natin ikabit yung positive wire. Ayan, ayan mga ka-DIY, isa kong technique, Tapos ito na po yung negative dahil nikabit na po natin positive. Ito na po yung negative. Check nyo mabuti pala mga ka-DIY kung nakadikit mabuti sa sa tornilyo. Baka mamaya ay yung plastic pala yung hinihigpitan nya, hindi gagana yun mga ka-DIY, pag sa plastic nakadikit. Ayan, bali next natin ay alam po mga ka-DIY, double check ko lang po natin Teka. Negative sa negative, positive, ayan, positive sa positive. Okay, i-fix na po natin siya dito sa ating receptacle, yan. Yan mga ka-DIY, okay. Tapos ikabit na po natin yung ilaw natin na 3 volts. Okay, ito na mga ka-DIY. Okay, testing. Ayun mga ka-DIY, good na good, napakalakas mga ka-DIY, okay. Ayos yung ginawa natin mga ka-DIY, pwedeng hinaan, pwedeng lakasan. Gumagana na po siya, okay. Bali next po natin ay ite-testing na po natin siya sa pang magdagmagan, pero bago ko po i-testing ay full charge ko po muna siya mga ka-DIY, tapos te-testing din natin siya kung gaano siya katagal mag-charge. Okay, let's go. Alright mga ka-DIY, bali full charge na po yung ating DIY emergency light, gamit ang Life4 battery. Bali ang gagawin po natin ay i-test naman po natin ngayon kung gaano siya katagal gagana, ayan. Bali magsisimula po tayo ng August 24, 2025,
8:55 PM po ano ng gabi. Gabi na po ngayon ano, 8:55 PM, August 24. Okay, tingnan po natin kung tatagal siya no. Good morning mga ADIY, bali ngayon po ay umaga na at napakalakas pa rin po ng ilaw ng ating DIY emergency light. Bali nagsimula po tayo agabi ng alas 8 no. Tapos ang oras po natin ngayon ay check ko lang po. 8:30 August 25. Ayan na, 8:30 ng umaga, August 25 na. At good na good po siya sa magdamagan ano. Nakatodo po yan mga ADIY at di man lang nagbago yung kanyang lakas ng ilaw at mukhang tatagal pa po ito ng hanggang 17 hours or 20 hours ano. Kasi di man lang nagbabago. Napakalakas pa din. Tapos hindi na po natin tatapusin yung testing natin kasi good na po siya sa magdamagan ano. Ayos na po yung emergency light natin na yun. Tapos ang susunod nating ite-testing yung kung gagana po yung TP5000 sa solar panel ano. Tapos ang gagamitin natin na solar panel ay itong 6 volts 12 watts. Ayan mga DIY no. Tapos remind ko lang po, itong TP5000 ang input lang po niya ay mula 4.5 volts hanggang 9 volts ano. Hindi na po kayo pwedeng sumobra doon, kaya ito po yung gagamitin nating solar panel, 6 volts lang ano, 12 watts. Bali isa-setup ko po muna to sa bubong at go na po tayo sa testing. Okay, alright mga ka-DIY, bali na i-setup ko na po yung solar panel natin do sa bubong ano. Bali yung dulo po ng solar panel natin ay pinalitan ko ng male na DC jack. Ayan, para magamit po natin sa female na DC jack natin na inilagay sa emergency light natin ano. Ngayon testing na natin kung gagana yung solar. Ayan mga ka-DIY umilaw na yung charging indicator. Ibig sabihin ay gumagana na po yung charger natin na TP5000 ano, sa solar. Ngayon para masigurado natin na gumagana talaga ay i-check natin sa ammeter natin na ginawa in DIY. Bali kakabit lang po muna natin to sa extension. Ayan. Tapos isaksak po muna natin yung ammeter natin para makita natin talaga na nag-charge siya sa solar ano. Ayan mga ka-DIY no. Yan po yung voltage ng ano natin, solar panel. Zero ko lang po muna. Ayan, sinet ko muna sa 0. Ayan no, 7.35. Yan po yung voltage ng solar panel natin. Ngayon para ma-check po natin kung gumagana talaga yung solar panel, ayan, sasaksak natin dyan gamit itong type C na pan-charge ng cellphone ano. Tapos hindi na po tayo dito magsasaksak. Dito na po ano, sa type C natin. Okay, saksak na po natin. Yun, charge na siya mga DIY. Double check lang natin. Ayan. Ayan, charging na siya Ayan, nagbago po yung voltage ng solar panel. Bali 4.5 na po siya. Tapos yung ampere na pumapasok ay 0.53. Ayan o, pabago-bago po kasi solar panel po yan ano. Depende po sa sikat ng araw yung ampere na kalalabasan nito dahil 12 watts po yung ilagay natin sa bubong ano. Hindi po maganda yung sikat ng araw ngayon dahil may bagyo po yata. Pero ayan no, charging na po tayo ng solar panel. Bali yung TP5000 po ay gumagana talaga siya sa solar ano. Kaya recommended na po natin itong gamitin sa solar. Ang problema lang po dito ay 1 ampere lang po yung charging niya na. Hindi ko pa po naituturo kung paano i-upgrade. Baka sa next video natin tuturo po sa inyo kung paano siya i-upgrade ng 2 ampere. Ayan mga DIY charging na po tayo ng solar. Okay, charge po muna natin. Ayan po muna natin siya mag-charge. Alright mga ka-DIY, hindi po tayo nakapag-charge mabuti sa solar. Pero nag-charge naman siya kahit pa paano Ayan, 3 oras po naka-harvest tayo ng 2,520 mAh ano. Ayan, malakas po kasi ulan. Umulan po bigla. Ayan sinasabi ko sa inyo mga DIY, depende sa weather kung makaka-full charge kayo no. Bali ngayon nililipat ko na po ito sa AC.
sa phone charger ko na po ito ita-charge. Okay? Alright mga ka-DIY, bali hindi ko na po sa inyo na ipakita kung anong oras siya na full charge. Bali ayan po sa screen ha. Ayan, bali na i-charge po natin siya ng halos 5 oras bago siya ma-full. At nakapag-charge po tayo ng 4,000 mAh mahigit ano. At hindi pa po pala natin siya nasagad ng gamit kagabi, kaya goods na goods siya sa magdamagan mga ka-DIY. Kaya kung gusto nyo po gumawa ng ganitong DIY emergency light ay goods na goods siya no. Kung gusto nyo rin po magbenta ay pwede rin naman kasi may nagbebenta na po nito mga ka-DIY no. Tapos dahil nasa dulo ka na po ng aking video ay meron po ako surprise sa inyo mga ka-DIY. Dahil meron po tayong ipinamimigay na isang emergency light ulit. Tapos ang isa ko pang surprise mga ka-DIY, kung sakaling hindi po ma-claim yung last na ipinamigay natin na 2 DIY emergency light ay ipamimigay rin po natin kasama ito no. Bali 3 po ipamimigay natin kapag di pa po na-claim yun. Or kung di man ma-claim, meron pa rin po tayo, ay kung ma-claim naman po yun, ay meron pa rin tayo pamimigay na isa no. Ang gawin po natin ay mag-iwan ka lang po ng comment ulit. At kapag umabot na po tayo ng 300 likes ay ipamimigay na po natin ito mga ka-DIY. Kaya huwag mong kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang video no. Tapos kung gusto nyo po ay i-share nyo na rin po itong video ko para mapabilis tayo no. Okay? Yun lamang po. Maraming salamat.